Isang nakakabinging kulok ang yumanik sa buong paligid. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, tila bagalit ang kalangitan sa gabing iyon. Sa loop ng sasakyan, halos hindi makahinga si Maria. Nakakapit siya ng mahigpit sa kanyang lumang bag. Ang kanyang mahabang palda ay basa ng pawis at kaba. Nasa isang liblib na kalsada sila sa Quezon, walang mailaw, walang makabahayan, tanging mamalalaking puno lamang na sumasayaw sa ihip ng malakas na bagyo. Bakit naubos ang ipon natin, Tony? May dumating na namang sulat kanina. 3 buwan na raw tayong hindi nakakapagbayad ng utang sa bahay. Nanginginig ang boses ni Maria. Kalahati nito ay dahil sa takot sa kanyang asawa, at ang kalahati ay dahil sa lamig. Sira ang pampalamig ng sasakyan, ngunit mainit ang pakiramdam dahil sa matinding galit ni Tony. Tumahimik ka. Hinampas ni Tony ang manibela. Ginamit ko ang pera sa negosyo. Akala mo ba madali ang buhay? Akala mo ba uupo ka lang sa bahay at kusa nang darating ang grasya? Asawa kita, ang trabaho mo ay sumuporta, hindi ang magtanong na parang pulis. Ngunit anong negosyo, Tony? Wala kang kinukwento sa akin. Palagi kang ginagabi, minsan hindi ka pa umuwi. Mahinang sagot ni Maria. Tama na. Biglang inapakan ni Tony ang preno. Tumigil ang sasakyan na may nakakakilabot na tunog ng gulong sa basang aspalto. Napasupsop si Maria sa unahan. Mabuti na lamang at nakasuot siya ang sinturon pangkaligtasan. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Natahimik ang lahat. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ang naririnig. Bakit tayo huminto rito? Tanong ni Maria. Ang takot niya ay unti-unting napalitan ng kilabot. Madilim na madilim ang paligid. Hindi sumagot si Tony. Nakatingin lamang siya ng diretso sa kalsada. Mabigat ang kanyang pahinga. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maria. Ang kanyang mamata ay malamig, mas malamig pa sa bagyo sa labas. Hindi iyon ang namata ng kanyang asawa. Mga mata iyon ng isang estranghero. Napakadami mong tanong, Maria. Sawa na ako. Binuksan ni Tony ang kandado ng pinto ng sasakyan. Bumaba ka. Nanigaso si Maria. Ano? Bumaba ka? Lumabas ka sa sasakyan ko ngayon din. Sigaw ni Tony. Tony, malakas ang bagyo. Nasa gitna tayo ng gubat. Huwag kang magbiro ng ganyan. Nagsimulang umiyak si Maria. Nabalot siya ng matinding kaba. Ngunit walang pakialam si Tony. Binuksan niya ang kanyang pinto. Umikot patungo sa gawin ni Maria, padahas na binuksan ang pinto, at hinila ang kamay ng kanyang asawa. Sumigaw si Maria, huwag, Tony, parang awa mo na, humihingi akong tawad, hindi na ako magtatanong, huwag mo akong iwan dito. Mas malakas si Tony. Kinalatkat niya si Maria palabas ng sasakyan. Agad na bumagsak sa katawan ni Maria ang ulan na kasing lamig ng yelo. Basang-basa agad ang kanyang damit, siya ay natumba at napaluhod sa magaspang na kalsada. Tony, asawa ko, sigaw niya. Tiningnan siya ni Tony nang may pandidiri. Gusto mong malaman kung saan ako nagpupunta? Sawa na ako sa iyo. Sawa na akong maging mahirap. Pabigat ka lang sa buhay ko. Mula ng pakasalan kita, puro kamalasan ang naranasan ko. Matapos sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, muling sumakay si Tony sa sasakyan. Padabok niyang isinara ang pinto. Huwag, Tony. Buksan mo ito. Buksan mo. Huwag mo akong iwan dito. Hinampas ni Maria ang bintana. Ngunit pinaandar lamang ni Tony ang makina. Ang maluha ni Maria ay humalo sa ulan. Umatras ang sasakyan, panandaliang nabulak si Maria sa liwanag, at mabilis itong lumayo sa gitnang bagyo. Ang pulang ilaw sa likod ay unti-unting lumitaw at nawala sa dilim. Napaupo si Maria sa gitna ng kalsada. Nag-isa, sa gitna ng gubat. Sa kalagitnaan ng gabi at malakas na bagyo, ang kanyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya 5 taon na ang nakalipas, ay itinapon siya na parang isang basura. Ang lamig ay nagsimulang tumagos sa kanyang balat. Siya ay nanginginig ng matindi. Hindi lang ito lamig ng ulan, kundi lamig ng pagkakanulo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang ngabinti. Kailangan niyang gumalaw. Hindi siya maaring mamatay sa lamig dito. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng hangin at kulog. Kinapan niya ang bulsa ang kanyang damit, hinahanap ang kanyang telepono, nariyan pa. Ngunit nang pindutin niya ang pindutan, nanatiling itim ang screen, walang baterya. Siyempre, alam ito ni Tony, planado ang lahat. Umiyak si Maria ng buong lakas. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Paano kung may mamababangis na hayop? Paano kung may masamang tao na dumaan? Niyakap niya ang kanyang sarili,
sinusubukang panatilihin ang natitirang init ng kanyang katawan. Naglakad siya patungo sa gilid ng kalsada, naktago sa ilalim ng isang malaking puno. Kahit na hindi ito gaanong nakatulong, bawat kidlat na sumisilaw ay nagpapakita kung gaano kakilabot ang lugar na iyon. Naalala niya ang lahat ng kasinungalingan ni Tony, ang kanyang matatamis na pangako. Naalala niya si Doña Lita, ang kanyang biyena na palaging nakatingin sa kanya ng may pangungut. Tila ba si Maria ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng kanyang anak? Alam kaya ng kanyang biyenan ang planong ito. Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Maria. Manhit na ang kanyang katawan dahil sa lamig. Halos hindi na siya makapanginig. Maaari lamang siyang sumandal sa puno, pumikit, at magdasal. Ipinagkatiwala na niya ang kanyang buhay sa may kapal. Hindi niya alam kung gaano katagal siya ron, 1 oras, 2 oras. Pakiramdam niya ay isang buong buhay na ang lumipas. Unti-unting humina ang ulan, kahit na malakas pa rin ang ihip ng hangin. Bigla, mula sa malayo, nakakita siya ng 2 ilaw. Ilaw ng sasakyan. Muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng takot. Sino ang dadaan sa kalsadang ito sa ganitong oras ng gabi? Mabuting tao kaya iyon? Umatras si Maria, sinusubukang magtago sa likod ng puno. Papalapit ng papalapit ang sasakyan. Hindi iyon pangkaraniwang sasakyan. Isang napakagarang itim na sasakyan. Bumagal ito at tumigil mismo sa kanyang harapan. Pinigilan ni Maria ang kanyang pahinga, kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, bumukas ang pinto sa unahan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng super ang lumabas na may dalang malaking payong. Naglakad siya ng mahinahon, binuksan ang pinto sa likod. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaki. Marahil nasa 45 taong gulang siya. Maayos ang kanyang pananamit, nakasuot ng mamahaling barong. Ngunit may isang kakaiba. May hawak siyang mahabang puting tungkot. Iginagalaw niya ang tungkot sa kanyang unahan. Ang lalaki ay bulak. Pinayungan ng super ang lalaki, ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, sinunyasan ang super na manatili sa pwesto. Nakapagtataka, ang bulak na lalaki ay naglakat ng diretso patungo kay Maria. Hindi siya nag-alinlangan. Tumigil siya 1 metro lamang ang layo mula kay Maria na nagtatago pa rin. Nanigas si Maria. Paano nalaman ng bulak na lalaking ito na naroon siya? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Ang kanyang boses ay mahinahon, malalim, at may kapangyarihan. Sumama ka sa akin, magpanggap kang asawa ko. Malapit nang bumalik ang super ko para sunduin tayo. Siguradong magsisisi ang asawa mo sa pag-iwan niya sa iyo. Nagulat si Maria. Nakabukas ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na boses. Hindi lamang siya nagulat dahil iniligtas siya, nagulat siya dahil alam ng estrangherong bulak na ito ang mismong nangyari sa kanya. Paano niya nalaman ang lahat ng lihim sa gitna ng kawalan at bakit tila kilalang kilala niya ang asawa ni Maria? Nakatayo pa rin si Maria sa ilalim ng ulan, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pilit na inunawa ang kanyang isip ang mga salitang binitawan ng estrangherong nasa kanyang harapan. Magpanggap na asawa niya at magsisisi ang kanyang asawa. Paano nalaman ng taong ito ang lahat ng iyon? Sino po kayo? Tanong ni Maria. Halos hindi na marinig ang kanyang boses dahil sa panginginig ng kanyang mangipin sa sobrang lamig. Nananatiling mahinahon ang lalaki na sa palagay niya ay nasa 45 taong gulang. Maaliwalas ang kanyang muha kahit pa hindi siya makakita. Ang pangalan ko ay Alan. Hindi ito ang tamang oras para magtanong. Maaari kang mamatay sa lamig kung mananatili ka rito. Halika, sumama ka sa akin. Inilahat ni Alan ang kanyang kamay. Nag-alangan si Maria. Kasisira lamang ng tiwala niya sa sariling asawa. Paano siya magtitiwala sa isang estranghero, lalo na sa isang taong puno ng hiwaga tulad nito? Hindi ko po kayo maintindihan, sagot ni Maria. Alam ko, tugon ni Alan. Ngunit maniwala ka, hindi mo ako kalaban. Ang kalaban mo ay ang taong kapaalis lamang at iniwan ka rito. Tumagos sa puso ni Maria ang masalitang iyon. Alam ng lalaking ito ang lahat. Ang nakakapasong lamig na nanunuot sa kanyang mabuto ang tuluyang tumalo sa kanyang takot sa kawalan ng kasiguruhan. Wala siyang ibang pagpipilian. Mamatay sa lugar na ito o sumama sa bulak na lalaking ito. Nanginginig ang makamay na inabot ni Maria ang kamay ni Alan. Mainit at matipuno ang kamay ng lalaki. Inalalayan siya nitong tumayo. Nanghihina ang ngabinti ni Maria at muntik na siyang matumba muli. Ngunit mabilis siyang nasalo ni Alan. Ben, tawag ni Alan. Agad na lumapit ang super na nangangalang Ben at pinayungan silang dalawa, saka sila iginiya patungo sa sasakyan. Pinakbuksan sila ni Ben ng pinto sa likura, naunang pumasok si Alan saka inalalayan si Maria. Nang sumara ang pinto ng sasakyan, tila nawala ang ingay ng bagyo sa labas.
Sa loob ng sasakyan ay napakainit, tahimik, at amoy mamahaling balat ng hayop ang maupuan. Isang napakalaking kabaliktaran sa kalupitang naranasan niya kanina lamang. Pumasok si Ben sa unahan. Pinaandar ang pampainit ng sasakyan at dahan-dahang nakmaneho. Nakaupo si Maria sa gilid, yakap-yakap pa rin ang sarili. Tiningnan niya ang lalaking katabi niya. Tahimik na nakaupo si Alan, nakatingin ng diretso sa unahan na tila ba nakakakita. Ben, iabot mo ang kumot sa likod, mahinang utos ni Alan. Kumuha si Ben ng makapal na kumot mula sa unahan at iniabot ito sa likuran ng walang imik. Tinanggap ito ni Alan at iniabot kay Maria. Gamitin mo ito. Nanginginig ka. Tinanggap ito ni Maria. Napakalambot at napakainit ng kumot na iyon. Ibinalot niya ito sa kanyang basang-basang katawan. Unti-unti na niyang nararamdaman muli ang kanyang gadaliri. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, hindi na nakapagpigil si Maria. Paano ninyo nalaman na naroon ako? Paano ninyo nakilala ang asawa ko? Bahagyang lumingon si Alan sa gawin ni Maria. Maaring hindi nakakakita ang aking mga mata, Maria, ngunit naririnig ng aking mga tainga ang mga bagay na hindi naririnig ng iba. Nagulat si Maria. Alam ninyo ang pangalan ko. Marami akong alam tungkol sa iyo at tungkol kay Tony. Sagot ni Alan. Tila huminto sa paktibok ang puso ni Maria. Tony. Binanggit ng lalaking ito ang pangalan ng kanyang asawa ng napakagaan. Sino po ba talaga kayo? Ano ang kinalaman ninyo kay Tony? Tanong ni Maria. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng matinding pakauhaw sa katotohanan. Mahintay ka, sabi ni Alan. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Ang kailangan mo lang malaman ngayon ay ligtas ka sa piling ko. Hindi ka na masasaktan ni Tony. Abala siya ngayon. Abala saan? Mapait na tanong ni Maria. Abala sa pagdiriwang ng kanyang kalayaan? Ngumiti ng bahagya si Alan. Isang ngiting mahirap intindihin. Maari nating sabihin iyon. Abala siya sa pahukay ng sarili niyang libingan. Hindi maintindihan ni Maria. Masyadong mabigat ang usapang ito para sa kanya na nasa gitna pa rin ng matinding pakabigla. Pinili niyang manahimik sa buong biyahe. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Pinakmamasdan ang mapatak ng ulan na nagunahan sa salamin. Masyado siyang pagod para mag-isip. Kalahating oras ang nakalipas. Dumaan ang kanilang sasakyan sa isang napakataas at magarang tarangkahan na gawa sa bakal. Pumasok sila sa isang napakalawak na bakuran patungo sa isang bahay na mas nararapat tawaging mansyon. Tila sila nasa isang asyenda sa probinsya ng Negros na pagmamayari nga pinakamayayamang angkan. Manghang-mangha na nakatingin si Maria sa malaking estruktura sa kanyang harapan. Ang bahay ay may lumang disenyo na pinaganda ang panahon. May malalaking haligi at mainit na ilaw sa hardin. Tumigil ang sasakyan sa pinakapintuan. Agad na bumaba si Ben at pinakbuksan sila ang pinto. Nang humakbang si Maria palabas, isang may edad na babae na maayos ang pananamit, tila ang pinakakatiwala ang bahay, ang nahihintay sa pintuan. Magandang gabi, Don Alan. Handa na po ang silit ng panauhin, pati na rin ang mainit na tubig, bating babae. Salamat, Manang Asunsyon, sagot ni Alan. Pakisamahan si Maria sa kanyang silit. Bigyan mo siyang tuyo at komportableng damit. Ipahanda mo rin siyang mainit na mainom at makakain. Opo, Don Alan. Humarap si Alan kay Maria. Magpahinga ka na. Linisin mo ang iyong sarili. Ituring mong sariling bahay ito. Mag-usap tayong muli bukas ang umaga kapag mas mahinahon ka na. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Maria. Masyado siyang nalilito para magsalita. Sumunod siya kay Manang Asunsyon sa loob ng bahay. Mas nakamamangha ang look kaysa sa labas. Marmol ang sahig, may mga mamahaling dibuho sa dingding, at mga kasangkapang halatang gawa ng ngatanyak na manlililok. Dinala siya ni Manang Asunsyon sa isang silit ng panauhin na ang laki ay kasing laki na siguro ng kalahati ng inupahang bahay ni na Maria at Tony. May napakalaking kama, malambot na upuan, at magarang banyo sa loop. Pasok na, Ineng. Nasa ibabaw ng kama ang napamalit mong damit. Kung may kailangan ka, gamitin mo lang ang telepono sa tabi ng kama para tawagin ako. Malumanay ngunit magalang na sabi ni Manang Asunsyon. Salamat po, Manang. Nang umalis ang matanda, ikinandado ni Maria ang pinto. Sumandal siya rito at tuluyan ng nakahinga ng maluwag. Napakabilis ang mapangyayari. Itinapon siyang asawa. Iniligtas ng isang misteryosong bulat. Ngayon ay nasa isang napakarangyang bahay. Tila ba ito isang panaginip? Isang masamang panaginip na naging isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang napamalit na damit sa kama, isang simpleng bestida na pambahay ngunit gawa sa magandang tela. Agad siyang naligo.
ang mainit na tubig ay tila tumunaw sa lahat ng paninigas ng kanyang katawan at puso. Muli siyang umiyak sa ilalim ng tubig, ibinubuhos ang mga titirang sakit ng gabing iyon. Matapos makapagbihis ang tuyo at mainit na damit, naging mas maganda ang pakiramdam ni Maria sa pisikal. Kumatok si Manang Asuncion, nagdala ang isang mangkok ang mainit na sabaw ang manok, kanin, at salabat. Kinain ito ni Maria ng walang imik. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano siya kagutom. Pagkatapos kumain, naupo siya sa gilid ng kama. Napaka-komportable ng silid na ito, napakaligtas, malayong-malayo sa takot na naramdaman niya ilang oras lamang ang nakalipas. Ngunit sino si Alan? Bakit napakabuti niya? Bakit alam niya ang lahat ng sikreto ni Tony? Alan ang pakilala niya. Mayaman at bulag. Inilibot ni Maria ang kanyang paningin sa silid. Napadako ang kanyang mamata sa isang maliit na mesa sa tabing kama. Sa ibabaw nito ay may ilang libro at isang maliit na kuwadrong litrato na gawa sa pilak. Dala ang kuryosidad, kinuha niya ang kwadro. Medyo luma na ang litrato, tila kuha ito maraming taon na ang nakalipas. Sa loob ang litrato ay may dalawang binata na nagtatawanan. Nakatayo sila sa tabi ng isang magarang sasakyan, makaakbay. Nakilala ni Maria ang isa sa mga binata. Iyon ay si Alan. Malinaw na siya iyon, ngunit mas bata. Siguro ay nasa 20 taong gulang pa lamang siya. At sa litratong iyon, ang kanyang mamata ay tuwid na nakatingin sa nakukuha ng larawan. Nakakakita siya. Kumaboh ng mabilis ang dibdib ni Maria. Tiningnan niya ang ikalawang binata. Ang binatang nakangiti ng malapat at masayang nakaakbay. Naputol ang hininga ni Maria. Kilala niya ang binatang iyon. Kilalang kilala niya. Iyon ay si Tony, ang kanyang asawa. Bakit makasama sa isang lumang litrato ang kanyang asawa at ang bulak na estrangherong nagligtas sa kanya? Ano ang malalim na ugnayan ng dalawang lalaking ito na magpapabago sa buong buhay niya? Naputol ang pahinga ni Maria. Ang litrato ay tila bumigat sa kanyang nakamay na nanginginig pa rin. Tinitigan niya ang mukha ni Tony na mas bata, nakangiti ng malapat, nakaakbay kay Alan na nakangiti rin, at ang pinakamahalaga sa lahat, nakakakita pa. Hindi ito isang pagkakataon. Hindi ito dalawang estranghero na nakataong makamuha. Ito ay ang kanyang asawa at ito ang bulak na estrangherong nagligtas sa kanya. Agad na nawala ang kanyang pagod at napalitan ng matinding kaba na nagudyok sa kanya na kumilos. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman ngayon din. Nagmamadaling binuksan ni Maria ang pintok silid. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng sapin sa paa. Ang kanyang manakapaang hakbang ay lumapat sa malamig na sahig na marmol, ngunit wala siyang pakialam. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang paktiktak lamang ng malaking orasan sa dikalayuan ang naririnig. Hawak ng mahigpit ang kuwadro ng litrato. Naglakad siya sa pasilyo. Hindi alam kung saan pupunta. Sinundan lamang niya ang kanyang pakiramdam patungo sa kaisa-isang silid sa ibaba na may nakabukas pang ilaw. Isang mataas na pintuang gawa sa matibay na kahoy ang bahagyang nakabukas. Dahan-dahang itinulak ni Maria ang pinto. Ang silid ay isang napakalaking aklatan na puno ng estanteng umaabot hanggang sa kisame. Sa isang sulok malapit sa malaking bintana na nagpapakita ang kadiliman ng gabi, nakaupo si Alan sa isang marangyang silya. Wala siyang ginagawa. Tahimik lamang siyang nakaharap sa dilim na tila ba nakikinig sa mga natitirang patak na ulan sa labas. Don Alan. Tawag ni Maria. Pagaralgal ang kanyang boses. Hindi nagulat si Alan. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses ni Maria. Inasahan ko na ang iyong pagdating. Sapat ba ang init ng sabaw na kinain mo? Umakbang si Maria ang ilang beses papalapit. Alam ninyong makikita ko ito, hindi ba? Itinaas ni Maria ang kuwadro ang litrato. Bigla siyang nakaramdam ang pagkahiya. Siyempre, hindi ito makikita ni Alan. Ang litratong ito, kasama ninyo rito ang asawa ko. Ngumiti si Alan. Ang parehong ngiti na nakita niya sa loob ng sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ito ng kalungkutan. Maupo ka, Maria. Sa palagay ko ito na ang tamang oras upang sagutin ko ang mga katanungan mo. Naupo si Maria sa silyang nasa tapat ni Alan. Inilapak niya ang litrato sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Nagtatanong ka kung sino ako? Panimula ni Alan. Ang buong pangalan ko ay Alan Mendoza. Ang aking yumaong ama na si Don Arturo Mendoza ay ang nakmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng negosyo sa bansa. Marahil ay narinig mo na ang aming apelyido. Tumango si Maria. Siyempre, pamilyar siya rito. Isa ito sa mga pinakamayamang angkan sa Maynila. Bagaman nitong mga nakaraang buwan ay nakakarinig siya sa radyo ng mga hindi magagandang balita tungkol sa pagkalugi nito. Si Tony, patuloy ni Alan.
ay anak ng aking ama sa kanyang ikalawang asawa, kay Doña Lita. Siya ay ang aking kapatid sa labas. Tila umikot ang paligid ni Maria. Kaya pala gayon na lamang ang panlalait sa kanya ni Doña Lita mula nang makasal sila. Ngunit bakit sila nakatira sa isang maliit na inupahang bahay? Bakit palaging naghihirap si Tony at baon sa utang? Ngunit hindi po nagsasalita si Tony tungkol dito at hindi siya mayaman, putol ni Maria. Iyan ay dahil siya ay hangal at sakim, tulad ng kanyang ina na si Lita, kalmadong sagot ni Alan. Huminga ng malalim si Alan, tila humuhugot ng lakas upang buksan ang isang lumang sugat. Pinakasalan ng aking ama si Lita matapos pumanaw ang aking tunay na ina. Binata na ako nun. Mula pa sa simula, alam kong hindi tapat si Lita. Ang tanging habol niya ay ang yaman ng aking ama. Nang mamatay ang aking ama dahil sa sakit sa puso 10 taon na ang nakakalipas, malinaw ang kanyang huling habilin. 70% ang aming kayamanan ay mapupunta sa akin bilang panganay na anak na kanyang hinubok upang mamuno. 30% kay Tony bilang suporta. Isang bahay at malaking buwan ng sustento lamang ang kay Lita, ngunit hindi siya nakontento. Ikinuyom ni Alan ang kanyang makamao. 3 buwan matapos mamatay ang ama ko, papunta ako sa isang mahalagang pagpupulong. Biglang nawalan ng preno ang sasakyan ko sa isang matarik na kalsada. Bumangga ako sa gilid at nahulog ang sasakyan ko sa bangin. Tinakpan ni Maria ang kanyang bibig dahil sa gulat. Nakaligtas ako, patuloy ni Alan na walang emosyon. Ngunit ang mabasak na salamin ay sumira sa aking mga mata. Nabulak ako ng tuluyan. At habang nakaratay ako sa ospital, walang makita at walang kalaban-laban, kumilos si Lita at si Tony. Pagka ang madokumentong ginamit nila, binayaran nila ang manamamahala sa kumpanya at ang maabogado. Pinalabas nilang nawala ako sa katinuan dahil sa aksidente. Sa loob lamang ng 6 na buwan, nakuha nila ang lahat, ang aming negosyo, ang bahay na ito. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Itinapon nila ako sa kalsada na parang asong askal. Napakawalang hiya nila, bulong ni Maria habang nakakaramdam ng matinding awa sa lalaking kaharap niya. Sinubukan nilang patayin ako, Maria, ngunit nabuhay ako. Marahil gustong tadhana na mabuhay ako upang makita ang unti-unti nilang pagkasira. Sa tulong ni Ben at ng mamatatandang kaibigan ng aking ama na galit din kay Lita, nagsimula ako muli sa wala. Palihim akong nagtayo ng sarili kong negosyo na mas malaki pa sa ninakaw nila. At pinanut ko si Tony na sirain ang pamanangang aking ama dahil sa kanyang bisyo, pagsusugal, at kawalan ng kakayahan. Kinuha ni Tony ang lahat sa akin, sabi ni Alan, at ngayon, babawin ko ang lahat sa kanya. At ikaw, Maria, ikaw ang susi upang mangyari ang katarungang iyon. Natahimik si Maria. Ano po ang kinalaman ko rito? Isa lamang akong asawa na inawi niya at iniwan sa ulanan. Hinarap ni Alan si Maria. Mabuksan sana ang iyong isipan, Maria. Akala mo ba iniwan ka ng sakim mong asawa sa gitna ng bagyo dahil lamang sa simpleng pag-away ninyo? 2 buwan na ang nakakalipas, kumuha si Tony ngang napakalaking seguro sa buhay para sa iyo. Peke ang pirma mo roon, at siya ang tanging makikinabang kung may mangyari sa iyo. Umiling si Maria. Ayaw niyang maniwala sa narinig. Hindi maari. Baon siya sa utang sa sugal, mading sabi ni Alan. Hinahabol siya ngam ga pinakakautangan niya. Kailangan niya nga malaking pera. Ang plano niya kagabi ay itapon ka sa kagubatan upang mamatay ka sa lamig. O kung hindi ka man mamatay agad, babalikan ka niya kinabukasan, sa sagasaan, at papalabasing biktima kang isang aksidente. Mamatay ka, at yaman siya. Nakaramdam ang matinding pagduwal si Maria. Ang lalaking pinagsisilbihan niya, ang lalaking minahal niya, ay isang halimaw na pinlano ang kanyang kamatayan para sa pera. Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Maria. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Dito na muling ngumiti si Alan. May kahinaan si Tony sa magagandang babae. Ang pangalan niya ay Diana. Baliw na baliw si Tony sa kanya. Ikinuwento ni Tony ang lahat kay Diana, pati na ang plano nitong patayin ka kagabi. Ngunit ang hindi alam ni Tony, si Diana ay matagal nang nagtatrabaho para sa akin. Siya ang nagsabi sa akin kung saan ka itatapon ni Tony. Napaawang ang bibig ni Maria. Siya ay bahagi ang isang napakalaking laro ang pahihiganti. Ano na ang mangyayari ngayon? Mahinang tanong ni Maria. Iniligtas ninyo ako. Maari na akong pumunta sa mga pulis upang magsumbong. Pulis? Tumawa si Alan. Sino ang papaniwalaan nila? Ikaw na isang asawang walang dalang ebidensya na palalabasin nilang nabaliw? O si Tony Mendoza? Isang kilalang negosyante? Hindi. Maria, wawasakin natin siya sa sarili kong paraan.
Handa ka bang ibaon sa limot ang mahinang Maria at muling ipanganak bilang isang reyna na sasalo sa lahat ng yaman ko at magpapabagsak sa lalaking sumira sa buhay mo? Napalunok si Maria at tumingin sa mga matang walang paningin ni Alan. Paano niya isasagawa ang paghihiganting inaalok ng bilyonaryong ito gayong isa lamang siyang simpleng may bahay na hindi nakapagtapos ng pag-aral? Hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan upang magiganti, Maria. Ang tanging kailangan mo ay ang galit na nasa puso mo ngayon. Seryosong tugon ni Alan. Gagamitin natin iyan. Tuturuan kita. Titiyakin kong pagdating ng araw na haharap ka kay Tony, hindi na siya makakatingin sa iyo ng pabalang. At doon nagsimula ang pagbabago ni Maria. Seryoso si Alan sa kanyang mga salita. Kumuha siya nga mga pinakamahuhusay na guro para sa kanya. Una ay dumating si Senyora Carmen, isang istriktong guro ngang kagandahang asal. Tinuruan si Maria kung paano maglakat ng tuwid, nakataas ang baba, at may tiwala sa sarili. Tinuruan siyang kumain gamit ang iba't ibang kubyertos, at kung paano makipag-usap na parang isang tunay na donya. Hindi na siya ang dating Maria na nakayuko at laging natatakot. Pinalitan din ang lahat ng kanyang madamit. Ang maluma at kupas niyang mapalda na binili pa sa murang bilihan sa palengke ay napalitan ng mamagagara at mamahaling makaswatan na nababagay sa isang asawa ngang bilyonaryo. Lahat ng ito ay mahahaba at disente. Nagpapalabas ng kanyang likas na ganda. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga gabi sa aklatan. Gabi-gabi, itinuturo sa kanya ni Alan ang pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Ipinaliwanag ng bulat na lalaki ang mga kahinaan ni Tony, ang mga maling desisyon nito, at kung paano nito unti-unting pinabagsak ang kumpanyang itinayo nga kanilang ama. Mabilis matuto si Maria. Sa tuwing nakakaramdam siyan pagod o panghihinan ng loop, ipipikit lamang niya ang kanyang mamata at alalahanin ang nakakapasong lamig ng ulan at ang pagtataboy sa kanya ni Tony sa madilim na kalsada. Iyon ang naging walang hanggang lakas niya. Habang nagbabago si Maria, unti-unti namang kinakain ng kaba at takot si Tony. Kinaumagahan matapos ang malakas na bagyo, nagising si Tony sa isang mataas at magarang gusali sa siyudad, sa tirahan ng kanyang kabit na si Diana. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono. Naghihintay siya hanggang balita mula sa pulisya o sa radyo na may natakpuang bangkay ngang babae sa gilid ng kalsada sa Quezon. Ngunit walang kahit anong balita. Nagtaka si Tony. Imposibleng makaligtas si Maria sa lakas ng bagyong iyon. Kailangan na niyang simulan ang kanyang pagpapanggap. Umuwi siya sa kanilang inupahang bahay at ginulo ang nga gamit upang makmukhang nagmamadali at nag-alala. Tumawag siya sa matalik na kaibigan ni Maria na si Rosa. Umiyak siyang nagpanggap na nag-away sila. Bumaba si Maria sa sasakyan sa kalagitnaan ng gubat, at hindi na niya ito makita sa lakas ng ulan ng balikan niya. Pagkatapos ay nagtungo siya sa presinto. Humarap siya sa isang matandang investigador na si Sargento Cruz. Umiyak si Tony, nagmamakaawang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit tiningnan lamang siya ng masama ngang sarhento. Iniwan mo ang asawa mo sa gitna ng kalsada habang may malakas na bagyo, punong-punong ng pagdududang tanong ng pulis. Umuwi si Tony na may mabigat na pakiramdam. Walang bangkay, walang perang makukuha mula sa seguro. Lumipas ang isang linggo. Lalo pang naging desperado si Tony. Sunod-sunod ang tawak ang mataong pinagkakautangan niya sa sugal, nagbabantang kukunin ang buhay niya. Maging ang kanyang inang si Doña Lita ay walang tigil sa pagrereklamo dahil wala na silang mapakunan ng pera para sa maluho nitong pamumuhay. Isang hapon, habang nakaupo si Tony sa kanyang opisina na unti-unti nang nalulugi, isang mamahaling imbitasyon ang dumating. Isang pagtitipon para sa kawanggawa at formal na pagpapakilala ng kumpanyang Alan sa bansa. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Tony. Alan? Ang kanyang bulak na kapatid. Impossible. Marahil ay kapangalan lamang. Ngunit biglang tumawag si Diana. Nanginginig sa matinding takot ang boses ng babae sa kabilang linya. Tony, nakita ko si Maria, sigaw ni Diana. Buhay siya. Nandito ako sa isang mamahaling pamilihan. Nakita ko siyang lumabas sa isang bilihan ng mamamahaling damit. Napakaganda niya, Tony. Ibang-iba. At hindi siya nag-isa. May kasama siyang bulag na lalaki at napakaraming bantay na nakapaligid sa kanila. Nabitawan ni Tony ang telepono. Buhay si Maria. Kasama ngang isang bulak na lalaki. At ngayon ay may imbitasyon mula sa kumpanyang Alan. Hindi ito isang pagkakataon. Isang patibong ang lahat. Kailangan niyang pumunta sa pagtitipon na iyon. Kailangan niyang makita ang sarili niyang magamata ang katotohanan. Kinagabihan, ang napakalaking bulwagan ang isang tanyak na pahingahan sa Maynila ay nagniningning sa karangyaan. Naru ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa.
Dumating si Tony na may malalalim na pangingitim sa paligid ng mamata at balisang galaw. Naroon din si Doña Lita, nakasuot ng alahas na hindi pa niya naisanla, patuloy na nagrereklamo kung bakit ginagamit ng kumpanyang ito ang pangalan ng kanilang pamilya. Biglang namatay ang musika. Nagsalita ang tagapagdaloy ngang palatuntunan. At ngayon, salubungin natin ang may-ari ngang kumpanyang Alan, si Don Alan Mendoza. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Alan. Suot ang isang perpektong itim na barong, hawak ang kanyang puting tungkot na gawa sa makinis na kahoy. Mayaman, buo, at makapangyarihan. Nanlambot ang magatuhod ni Tony. Ang kapatid niyang inakala niyang pulubi na ay nasa kanyang harapan. Ngunit hindi iyon ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mundo. Sa tabi ni Alan, nakakapit sa braso nito ng buong gilas at pakmamalaki, ay isang babae. Nakasuot ito ang isang napakagandang esmeraldang bestida na kumikinang sa ilalim ng nga ilaw. Maayos ang pagkakapusot ng buhok, taas noo, at may matalimnam nga mata, si Maria. Ang babaeng itinapon niya sa ulanan upang mamatay ay nagbalik bilang isang reyna. Nabulabog ang buong bulwagan nang maglakat ang dalawa patungo sa gitna, binabating ng kilalang tao. Namumula sa galit, kaba, at hiya, hindi na nakapagpigil si Tony. Ito ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Sinira niya ang hanay ang mapanauhin at padahas na naglakat patungo sa kanila. Maria, anong kalokohan ito? Umuwi na tayo. Sigaw ni Tony sa harap ng maraming tao. Akmang hahawakan ang braso ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Tony, itinaas ni Maria ang kanyang palat ng may buwang autoridad upang pigilan ito. Tiningnan niya si Tony mula ulo hanggang paa, isang tingin na punong pandidiri na tila nakakita ang isang maruming insekto. Walang bakas ang takot, tanging malamig na puot. Sino ka? Malamig at malakas na tanong ni Maria na umalingaw sa buong tahimik na bulwagan. At ano ang gagawin ni Tony ngayong ang babaeng inakala niyang mahina ay hindi man lang siya kilalanin sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa? Binalot ng matinding katahimikan ang buong bulwagan. Halos tumigil sa pahinga ang matataas na panauhin na nakasaksi sa paghaharap. Bumagsak ang panga ni Tony. Hindi niya inaasahan na itataboy siya ng mismong babaeng inalipin niya sa loob ng 5 taon. Namula ang mukha ni Tony sa matinding galit at hiya. Huwag kang magpanggap na baliw, Maria. Ako ang asawa mo. Ako si Tony. Wala kang utang na loob. Sumama ka sa bulak na lalaking ito matapos kitang buhayin, sigaw niya. Humangos papalapit si Doña Lita na nanginginig din sa kaba. Tama iyan, Maria. Hinanap ka namin. Umuwi ka na ngayon din at huwag kang magdala ng kahihiyan sa pamilya. Hindi man lamang tinapunan ng tingin ni Maria si Doña Lita. Nanatiling nakapako ang kanyang matatalim na mata kay Tony. Ginoo, hindi ko kayo kilala at gumagawa kayo ng gulo sa pagtitipon ng aking kasama. Manggwardiya, maari bang ilabas ninyo ang mga taong ito? Bago pa man makalapit ang magwardiya, gumalaw si Alan. Humakbang siya ng isa, pumagit na kina Maria at Tony. Tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babae. Hindi niya nakikita si Tony, ngunit ang kanyang ulo ay tuwid na nakaharap dito. Bahagyang inamoy ni Alan ang hangin. Amoy murang pabango. Hindi ka pa rin nagbabago, Tony. Nanigas ang buong katawan ni Tony. Pamilyar ang boses na iyon. Pamilyar ang ngiting may halong pangungutya na laging ibinibigay sa kanya ni Alan tuwing nakagagawa siya ng pagkakamali noong nga bata pa sila. Matagal na tayong hindi nakikita. Kalmado ngunit dumadagundong na sabi ni Alan sa tahimik na silit. Aking nakababatang kapatid. Naging kasing puti ang papel ang mukha ni Tony. Napaatras siya. Si Alan, ang kapatid niyang inaakala niyang patay na o nabubulok sa lansangan, ang kapatid na ninakawan niya ng yaman at paningin, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Buhay, napakayaman, at hawak ang babaeng tinangka niyang patayin. Bago pa makapagsalita si Tony, mabilis siyang hinawakan ng gagwardiya. Kinalatkat siya palabas kasama ang nagwawalang si Doña Lita. Nawala ang lahat ng kanilang dangal sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa siyudad. Simula sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na kalbaryo ni Tony. Kinaumagahan, tumawag ang tagapamahala ng kanyang bangko. Malamig ang boses nito nang ipaalam na ang lahat ng kanyang ngautang ay binili ng isang malaking mamumuhunan, ang kumpanyang Alan. Dahil doon, kinuhang bangko ang kumpanya niya, ang kanyang masasakyan, at pati na ang malaking mansyon ni Doña Lita. Sa sobrang takot, sinubukan niyang tawagan si Diana, ang kanyang kabit. Kailangan na nilang tumakas gamit ang natitira nilang pera sa lihim na impukan sa bangko.
Ngunit nang suriin niya ito, walang natira kahit isang kusing, tinangay na ni Diana ang lahat. Napagtanto ni Tony na ang babaeng inaakala niyang baliw sa kanya ay isang tauhan na binayaran ni Alan upang pabilisin ang kanyang pagbagsak. Nawala ang lahat kay Tony sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang kumpanya, pera, kabit, asawa, at karangalan. Napilitan siyang magtago sa isang madilim, mabaho, at mumurahing paupahang kwarto sa gilid ng Maynila. Nanonood siya sa lumang telebisyon at nakita niya sa balita ang kanyang inang si Doña Lita, na dating balot ng mamamahaling alahas, na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap ang isang lumang maleta, at naging isang ganap na pulubi. May isang bagay na naputol sa isip ni Tony. Ang kanyang takot ay naging matinding put at pagkabali. Wala na siyang matatakbuhan. Kung mamatay si Alan, baka sakaling matigil ang lahat ng ito, baka mabawi niya ang kanyang pamana. Ito ang huling pag-asa ng isang taong wala nang natitira. Bumili siya ng isang malaki at matalim na kutsilyo sa palengke. Nang lumalim ang gabi, naglakad siya ng malayo patungo sa bahay ni Alan. Alam niya ang napasikot-sikot ng bahay na iyon dahil doon siya lumaki. Alam niya ang isang sirang bahagi ng pader sa likod ng hardin na hindi nakikita ng anak babantay. Umakyat siya sa pader at matagumpay na nakapasok sa bakuran. Tahimik at madilim ang bahay. Binasak niya ng bahagya ang salamin sa bintana ng kusina kaya madali siyang nakapasok. Walang sapin sa paa, naglakad siya sa malamig na sahig. Narating niya ang pasilyo patungo sa aklatan. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang isang anino sa dilim. Nakaupo siya lang sa malaking silya, nakatalikot sa kanya at nakaharap sa bintana. Nag-iisa at walang kalaban-laban ang bulag na kapatid. Humigpit ang hawak ni Tony sa kutsilyo at dahan-dahang humakbang papalapit. May tatarak ba ni Tony ang kanyang patalim at mababawi ang kanyang yaman? O ito na ang huling maling hakbang na tuluyang magbabaon sa kanya sa impyerno? Humigpit ang hawak ni Tony sa kutsilyo. Ang malamig na bakal nito ay tila kaysa ang kanyang nagyayelong puso. Inangat niya ito upang itarak sa likod ng kanyang bulak na kapatid. Dapat matagal ka ng patay, sigaw ni Tony. Ang kanyang boses ay nanginginig sa put at kabaliwan na matagal nang naipon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man dumapo ang patalim sa katawan ni Alan, isang matigas na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Napakalakas ng pagkakahawak na tila madudurok ang mabuto ni Tony. Dahil sa gulat at sakit, nabitawan niya ang kutsilyo at lumagapak ito sa malamig na sahig na marmol. Biglang pumailaw ang buong silid. Nasilaw si Tony sa lakas ng liwanag. Nang makapag-adjust ang kanyang mamata, nakita niya si Ben, ang matapat na super ni Alan, na mahigpit na nakahawak sa kanya, at hindi lang iyon ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa bawat sulok ng aklatan, sa likod ng maestanta ng libro, nakatayo ang mga armadong pulis. Nakatingin lamang sila sa kanya. Naghihintay ang kanyang susunod na maling galaw. Bitawan ninyo ako, sigaw ni Tony habang nagpupumiglas. Ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga pulis na agad lumapit upang iposas ang kanyang nga kamay sa likuran. Dahan-dahang tumayo si Alan mula sa kanyang silya at humarap sa kanya. Wala siyang gulat, walang takot. May maliit na kagamitan sa kanyang tainga na kumukonekta sa mga nagbabantay. Kanina ko pa hinihintay ang pagdating mo, Tony, mahinahon nitong sabi. Ang boses nito ay walang bahid ng emosyon. Paano mo nalaman? Hirap na tanong ni Tony. Halos hindi makahinga sa higpit ng hawak ng mga pulis. Ang mataong desperado ay madaling basahin, sagot ni Alan habang dahan-dahang humahakbang papalapit gamit ang kanyang tungkot. Alam kong nakita mo ang iyong ina sa balita kagabi. Ako ang nagbayad upang ipalabas iyon sa pinakamaraming manonood. Alam kong hindi mo matitiis ang kahihiyan at pupunta ka rito upang tapusin ang nasimulan mo noong gabing itinapon ninyo ako sa bangin. Nanlamig ang buong katawan ni Tony. Plinano ng kanyang kapatid ang lahat ng ito mula pa sa simula. Mayroon na akong sapat na ebidensya upang ipakulong kayo ni Lita dahil sa pagnanakaw ng kumpanya at pamemeke ng huling habilin ni Ama, patuloy ni Alan. Ngunit makakalaya rin kayo pagkatapos ng 7 taon. Hindi ko iyon matatanggap. Ayaw kong lumabas ka ang kulungan at guluhin muli si Maria, kaya kailangan ko ang isang mas mabigat na kasalanan para makulong ka habang buhay. Isang pagtatangka sa buhay ng isang bulak na lalaki sa mismong pamamahay niya, sa harap ng maraming saksi at mga pulis. Tinapik ni Alan ang pisngi ni Tony. Salamat, kapatid ko. Ikaw mismo ang nahukay ng iyong sariling libingan. Kinalatkat ng mga pulis si Tony palabas habang sumisigaw at nakmumura, ngunit ang kanyang masigaw ay nilamon lamang ng malamig na hangin ng gabi, walang nakinig sa kanya. Naging mabilis ang paglilitis at naging pambansang usapin ang kaso ng pamilya Mendoza. Si Doña Lita ay nahatulan ng 7 taong pagkakakulong dahil sa pamemeke ng mga dokumento. Ang dating matapobre at mapagmataas na Doña ay isa na lamang mahinang matanda na umiyak sa harap ng huwes.
walang alahas, walang kapangyarihan. Si Tony naman ay nahatulan ng 30 taon sa lupngang bilangguhan na walang pagkakataong makalaya ng maaga dahil sa patong-patong na kaso ang pagnanakaw at tangkang pagpatay. Pagkatapos ang paglilitis, sa lupng tahimik na opisina ni Alan, inalok niya si Maria ang napakalaking halaga ang pera, isang bahay, at sariling sasakyan bilang pasasalamat sa pagtulong nito. Ngunit magalang na tumanggi si Maria. Hindi niya kailangan ng limos. Ang hiningi niya ay isang tunay na trabaho sa kumpanyang Alan upang patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Pumayag si Alan ng may labis na pagmamalaki. Isang taon ang lumipas. Sa isang malaking silid pulungan na pinalilibutan ng salamin na nakadungaw sa buong siyudad ng Maynila, nakatayo si Maria sa harap ng ngadayuhang mamumuhunan. Siya na ngayon ang isa sa mapinakamataas na pinuno ng kumpanya. Matapang, matalino, at may tiwala sa sarili. Ang dating inaaliping asawa ay isa ng iginagalang na ginang. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Alan. Tahimik na nakikinig at nakangiti. Nakahanap siya ang tapat na kasangga sa negosyo. Sa kabilang banda, sa isang mabaho at madilim na kulungan na amoy kalawang at ihi, nagpupunas ng sahig si Tony na suot ang kupas na kulay kahel na damit ng napreso. Payat na payat siya at malalim ang mga mata. Tumingala siya sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader at nakita ang mukha ni Maria na kinakapanayam bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Tinitigan niya ng matagal ang babaeng minsang inalipin niya at itinapon sa ulanan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng tahimik habang yakap ang maruming basahan, pinagsisihan ang mamaling desisyon na sumira sa kanyang buhay. Natapos na ang karmang nga makasalanan. Ngunit sa pag-akyat ni Maria sa rurok ng tagumpay at kapangyarihan sa tulong ni Alan, mananatili kaya siyang tapat sa kanyang masimpleng prinsipyo, o unti-unti rin siyang lalamunin ng kasakiman at kapangyarihan ng mundong sumira sa kanyang dating asawa?